Ang mga navy ng China, Iran at Russia ay nagpuntahan na sa Gulf of Oman. Magsasagawa ang Chinese Navy, Iranian Navy at Russian Navy ng isang military exercise sa Gulf. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, ang military exercise na isasagawa nila ay magfo-focus sa proteksyon ng maritime economic activity. Gagamitin ng mga bansa ang kanilang mga barko at eroplano sa exercise. Sabi naman ng Defense Ministry ng China na ang layunin daw ng military exercise ay ang pagpapanatili sa regional maritime security. Iba't ibang klase ng barko ang pinadala ng China para mag-participate sa exercise. Nagpadala sila ng isang guided missile destroyer at isang guided missile frigate at isa ring supply ship. Sabi naman ng Iran na ang goal daw ng exercise ay ang palakasin ang seguridad ng international maritime trade at labanan ang piracy. Nagpadala ang Iran ng 10 barko at 3 helicopter para sa military exercise. Ang military exercise ng 3 bansa ay isang indikasyon na tumitindi ang pagtutulungan sa pagitan ng 3 bansa. Kailan lang ay nagsagawa din ang China ng military exercise kasama ang Pakistan. Ang isinagawa nilang military exercise ay ang pinakamalaking training na isinagawa nila kasama ang isa't isa. Ayon sa maraming eksperto, kung sisiklab ang isang panibagong pandaigdig na digmaan, siguradong magkakampihan ang China, Russia at Iran. Ang 3 bansa kasi ay hindi gusto ang kasalukuyang international order. Gusto nilang pabagsakin ang Amerika at meron silang iba't ibang dahilan kung bakit. Ang China at Russia ay parehong mayroong ambisyon na sakupin ang teritoryo ng ibang mga bansa. Nahihirapan silang gawin yon habang malakas ang United States dahil pinipigilan sila nito. Para sa Iran, ang military exercise na isinasagawa ng 3 bansa ay isang oportunidad para maipakita nito sa mundo na kaya nitong makipag-coordinate kasama ang mga major powers. Nakakatulong din ang military exercise sa pagpapalakas ng Iran sa kanilang naval force. Malaking bagay yun para sa kanila dahil matagal nang gusto ng Iran na magkaroon ng malakas na hukbong dagat. Ayon sa mga US intelligence agencies, naghahanap ang China ng mga lugar kung saan pwede silang maglagay ng mga bagong military base. Gusto nilang magtayo ng mga base militar sa iba't ibang bansa sa mundo. Pangarap kasi ng China na magkaroon ng isang global military. Ang pagtaguyod kasi ng mga military installations sa iba't ibang parte ng mundo ay isang paraan para mag-project ng power at maprotektahan ang mga interest nila sa ibang bansa. Sa kasalukuyan ay mayroon na silang base militar sa Djibouti at isang military facility sa Ream Naval Base sa Cambodia. Bukod doon, naniniwala din ang mga US intelligence agency na gusto ring magtayo ng China ng mga military base sa Cuba, UAE, Pakistan, Burma, Equatorial Guinea, Seychelles, Tajikistan at Tanzania. Pero ayon sa report ng US intelligence, siguradong mayroon pang ibang mga bansa na gustong lagyan ng China ng base militar, pero sa ngayon ay hindi nga lang nila matukoy kung saan. Gusto ng Pangulo ng China na si Xi Jinping na magkaroon ang People's Liberation Army ng kakayahan na magsagawa ng mga operasyon sa lahat ng parte ng daigdig. Sa isang pahayag ng isang tagapagsalita ng China, pinahiwatig nito na naglalayag daw ang mga cargo ship nila na nagdadala ng mga produkto sa halos lahat ng international waterways sa mundo, kaya tama lang daw na magtayo sila ng mga base militar sa iba't ibang parte ng mundo para lumakas daw ang depensa nila. Gusto lang daw nilang protektahan ang kanilang mga legitimate interests overseas. Bukod doon, gusto rin daw ng China na ma-promote ang kapayapaan sa iba't ibang mga rehiyon sa mundo. Naniniwala ang maraming military analyst na ang aksyon na to ng China ay parte ng isang strategy para mas lumakas sila sa United States. Gusto rin ng China na maitaguyod ang sarili nito bilang isang pandaigdigang major military power. Mahigpit na minomonitor ng United States at ng mga kaalyado nito ang mga kilos ng China. Habang tumatagal kasi ang panahon ay mas lalong nagiging agresibo ang China sa mga aksyon na ginagawa nito. Marami ang naniniwalang malaki ang posibilidad
na magkaroon ng sagupaan sa pagitan ng China at United States. Sa isang interview noong Wednesday, sinabi na naman ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin na handa silang gumamit ng mga nuclear weapon kung kinakailangan. Padalas ng padalas ang pagbanggit ni Putin na handang gumamit ang Russia ng nuclear kung merong threat sa Russia. Marami ang naniniwala na ang dahilan kung bakit dumadalas ang pagbanggit ni Putin ng mga nuclear weapons ay dahil natatakot ito na baka biglang papasukin ng NATO ang mga sundalo nila sa Ukraine para kalabanin ang mga Russian forces doon. Mahirap sabihin kung handa nga ba ang Russia na paliparin ang mga nuclear missiles nila, pero ayon sa isang report, mayroon ng plano ang US kung sakaling biglang gamitin ng Russia ang mga nuclear weapons nila. Sabi ni Putin na alam niya daw na mayroon ding mga nuclear weapons ang United States. Alam niya daw na pinapalakas din ng US ang mga nuclear weapons nito at ganun din daw ang ginagawa ng Russia. Hirap na hirap ang Russia na manalo sa mga sagupaan sa mga battlefield sa Ukraine, kaya marami ang nangangamba na baka sa sobrang pagkadesperado ay gamitin ni Putin ang mga nuclear weapons para lang masakop ang Ukraine. Pag nangyari yon, siguradong magsasagawa na ng intervention ang NATO. Depende sa magiging reaksyon ng Russia, pwedeng humantong sa isang all-out nuclear war ang ganong senaryo. Sa isang pahayag, pinahiwatig ng dating presidente ng Russia na si Dmitry Medvedev na handa silang gamitin ang mga nuclear weapons para protektahan ang mga teritoryo na ninakaw nila mula sa Ukraine. Ganun pa man, marami ang naniniwalang hindi talaga handa ang Russia na gumamit ng mga nuclear weapons dahil isa yung major escalation na pwedeng magresulta sa pagbagsak ng Russia. Ayon sa NATO intelligence, ang paggawa ng Russia ng mga artillery munitions ay tinatayang 3 times na mas marami kesa sa US at Europa. Tinuturing ito na isang key advantage ng Russia kung sakaling magsasagawa sila ulit ng isa pang opensiba laban sa Ukraine. Ganun pa man, napag-aralan din ng NATO na bagamat maraming namamanufacture na artillery shells ang mga Russian factories, hindi pa rin ito sapat para matalo ng Russia ang Ukraine. Ayon sa mga Western intelligence officials, malabong makakuha ang Russia ng mga major gains sa battlefield. Naniniwala ang maraming eksperto na kung hindi titigil ang pagsuporta ng mga Western countries sa Ukraine, imposibleng matalo sila ng Russia. Ang tanging inaasahan ni Putin para makuha niya ang mga gusto niya ay ang paghina ng United States at European Union, pero napakalabong mangyari nun. Ayon sa Sweden, maaaring nilang gawing isang strategic fortification ang isang isla sa Baltic Sea na ang pangalan ay Gotland. Ang isla ay itinuturing na isang key strategic position sa Baltic Sea at madalas itong tawagin na isang unsinkable aircraft carrier. Pwede kasing maglagay dito ng mga airport para sa mga military aircraft. Noong January, nagbabala ang Civil Defense Minister ng Sweden na si Carl Oskar Bohlin na posibleng magkaroon ng giyera sa Sweden. Kaya naman hindi nakapagtatakang nagpaplano na ang Sweden na magtayo ng mga depensa para maproteksyonan hindi lang ang sarili nila, kundi pati na rin ang mga kaalyado nila. Ngayong taon ay papataasin din ng Sweden ang kanilang budget para sa militar nila. Ang budget ay gagawin nilang 2% ng kanilang GDP. Yun ay ang recommended threshold ng NATO. Ayon sa isang US spokesperson, bibisita ang Vice President-elect ng Taiwan na si Xiao Bikim sa Amerika ngayong linggo na to. Nagalit naman ang China nang mabalitaan nila to. Ayon sa China, ang Taiwan ay teritoryo daw nila kaya dapat daw ay hindi bumisita ang mga government officials ng Taiwan sa US. Ayon sa Chinese Embassy spokesperson na si Liu Pengyu, mahigpit daw na tinututulan ng China ang kahit anumang interaksyon sa pagitan ng US at Taiwan region. Sinabi niya rin na ang Vice President-elect ng Taiwan ay isang die-hard Taiwan independence separatist. Ayon sa top security official ng Taiwan, regular na nagsasagawa ang China ng military drill malapit sa Taiwan. Noong mga nakaraang taon, padalas ang mga military activities na ginagawa ng China malapit sa isla. Ito ay isa sa mga indikasyon
na talagang naghahanda na ang China para lusubin ang Taiwan. Bago lumusob ang Russia sa Ukraine, ang pangalawang pinakamalaking arms exporter sa mundo ay ang Russia. Ngayon, na-overtake na ng France ang Russia. Mas marami nang na-export na weapons ngayon ang France kesa sa Russia. Ang teorya ng mga eksperto ay ayaw na ng mga bansa na bumili ng armas sa Russia dahil nakita nilang hindi ito naging epektibo sa giyera. Hindi kasi nagawang matalo ng Russia ang Ukraine at yun ay isang indikasyon na ang mga weapons ng Russia ay hindi epektibo sa digmaan. Umiinit ngayon ang tensyon sa pagitan ng Russia at France dahil sa mga nangyari noong mga nakaraang linggo at buwan. Nagagalit ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin sa presidente ng France na si Emmanuel Macron dahil sa mga komentong sinabi nito tungkol sa Ukraine. Sabi kasi ni Macron na handa silang magpadala ng mga sundalo sa Ukraine kung kinakailangan. Noong mga nakaraang buwan, mas lalong tumindi ang suporta ng France para sa Ukraine. Kaya naman marami ang pinupuri si Macron na isang matapang na leader na hindi takot na labanan ng Russia.